Ang nakikita ko nun is, pag nakapagtapos ka, kahit saan ka, pwede kang may edge ka. Naranasan ko yung magtinda ng Yakult, magtinda ng balot, lahat na siguro ng racket sa buhay. Kahit isang tuka. Kung baga ganun yung family namin. Yung tatay ko is magsasaka. So talagang ang buhay ay hindi ganun kaangat. Nakikita ko sa family ko yung struggle. Hindi ka makapagpatayo ng ganito kalaking mga bahay kung hindi ka mag-abroad. Sabi ng nanay ko, mag-aral ka mabuti. Mag-aral ka for greener pasture. Ang laki ng diferensya. Ang una, wala na kaming alarm clock. Para tumakbo. Nagagawa mo lahat as in. Kung may freedom ka. Ano yan? Yun, may freedom ka. Mas malawak ang ginagalawa namin. Unlike ngayon, anytime, kung gusto ang kailangan nila, kung kailangan nila. So, makapagpadala anytime. Yun yung naging big difference din. Why na pinili namin dito? Kasi nakikitaan namin dito, ang business ay andito. Kasi more on entrepreneur na kami. Hanggang malakas pa tayo, may kakayahan pa tayong magtrabaho, kumita, magdiskarte sa buhay, gawin na natin. Welcome to Kabayan Tayo Blueprints, the show where we explore the secrets of success from inspirational OFW entrepreneur. Hello mga kabayan! So now we are on our episode where we will be interviewing very successful persons, entrepreneurs dito sa UAE, specifically here in Dubai. And we are so blessed and of course grateful to have them here. We have Miss Mary Grace Menyes and Miss Aliyah Pahemolen. First of all, I would like to thank na in-invite nyo kami sa interview na to, sa Kabayan Tayo. I've been here in Dubai since 2013. So, since 2013, so now it's 10 years. Nagsimula ang lahat ng sister ko before nandito siya. Sabi niya sa akin, nagtatrabaho pa ako before sa Shakey's. Then, sabi niya, sis, mag-try ka kaya na Shakey's in the Philippines. Shakey's in the Philippines. And then, while nag-apply ako nun pa barko, kasi sa barko naman talaga yung target ko eh. Okay, so it was not UAE, No, it's not about Land-based. Wala sa isip ko mag-Dubai. Okay. So, yun, sabi niya sa akin, sige, try mo rin dito. Kung makakuha ka ng trabaho, sabi ko, sige, 2 years lang ako. Binigyan niya ako ng, pagkakataon, in-invite niya ako. Then, yun na, nagdire-diretso na. Pero, syempre, may malaki akong pangarap sa family. So, actually, to be honest, sa pamilya, ako lang ang graduate na anak. Syempre, mga kapatid ko, ng mga eldest, hindi naman sila nakapagtapos. Kasi nga, hindi kaya ng magulang namin. So, syempre, nakikita ko naman yung sitwasyon namin nung time na yun. So, ang nakikita ko nun is, pag nakapagtapos ka, kahit saan ka, pwede kang may edge ka. So, kahit sinabi ng nanay ko na huwag na daw ako mag-aral. Reality ito. Kahit sinabi ng nanay ko noon na hindi man natin kaya pag-aral ka sa ganitong school. Pero syempre, yung eagerness ko na makapagtapos, ang ginawa ko, nag-try ako mag-exam sa mga yung scholarship. Naipasa ko yon. So, binalita ko sa nanay ko na nakapasa akong scholarship ng province ng Albay, sabi ko. So, kahit yun ang binalita ko, parang wala pa rin
hindi naman natin kaya din yung pamasahe. So sabi ko, okay lang yun, makaya ko yan, mag-aaral ako, then magtatrabaho ako. That's really the spirit. Kaya kahit nung time na yun, nagtatrabaho ko yung naranasan ko yung magtinda ng Yakult, magtinda ng balot, lahat na siguro ng racket sa buhay. Ang papa ko kasi hindi naman talaga ako galing sa mayaman. Talagang galing kami sa mahirap. Kasi ang tatay ko din is magbabalot. Yun ang parang doon kami nabuhay. Kasi hindi lang din sila mga tapos din. So, isang kahig, isang tuka. Kung baga ganun yung family namin. So, yung time na yun, nagkaroon ng chance ng ate ko makapag-abroad dito sa Dubai. So, kinausap Si ko siya. ate, Yung pangalan ng shout ate ko is Shout out. Melanie. Ayan. Thank you, Yeah. Ate Melanie. Thank you, sis. Ayan. So, yun, nung sabi niya sa akin, sige, sabi niya, tutulungan kita mag-aral, ikaw din bahala sa pang-araw-araw. Sa tuition fee, siya yung sa tuition, tapos ako naman sa pang-araw-araw. Ayan, no? So, background pa lang yan ng Miss Lara, ha? So, very inspiring na. So, of course, we have also here Miss Aliyah. I'm from Miagao, Iloilo in the Philippines. So, Ilongga. Then, 7 siblings po kami. So, in the middle po ako. So, 4th po ako sa family. Yung tatay ko is magsasaka. So, talagang ang buhay ay hindi ganun kaangat. Siyempre, alam nyo naman ang buhay magsasaka, yung crop, natin, makuha siya 3 months, 4 months. Exactly. Alam mo, Hindi siya every month. hindi siya every month. So, nakikita ko sa family ko yung struggle. So, ngayon, sabi ng nanay ko, mag-aral ka mabuti. Kasi yun talaga ang inaano niya para ticket. Yung para sa habang ka pa, mag-aral ka for greener pasture. So, yun yung tumatak sa isip ko. Aral ako ng aral kasi ginawa ko talaga ang best ko para makatulong. Yun lang yung parang naisip kong way para makatulong sa family ko. So, in a way, nung elementary, so naging honor student ako kasi yun yung yun yung talagang dinikdik ng nanay ko sa isip ko. So, talagang ginagawa ko talaga mag-aral. So, sa secondary naman, so I graduated sa Loratorian. So sabi ko, parang ilang level na, 1 level na lang, makakatulong na ako sa family ko. So by profession, I graduated of Bachelor of Science in Computer Engineering. So yun naman, nang nag-graduate ako, ang dami ding nag-graduate, so mahirap na rin pala yung maghanap ng trabaho. Ang nag-cope up na napunta ako sa Dubai is yung pinsan ko. Shout out, mahal. Yes, kay Mrs. Sita Ravina. Ayun. Salamat po. Kasi siya talaga ang parang nagbigay ng idea. Kasi siya ang dati ding OFW. Sabi niya sa akin, hindi ka makapagpatayo ng ganito kalaking mga bahay kung hindi ka mag-abroad. Sabi ko, oo nga, no? Kasi yun, na ako, way back 2009. So, actually, DIY ako. Naghanap talaga ako ng, alam mo yun, ng agency. Oo, yung mga hiring sa Pilipinas kasi parang yung eagerness ko andoon na makapag-abroad. So, 14 years. 10 years. Yes. Kung pumunta ako sa Dubai, so meron na akong work. So may working visa na ako. So may bahay na din. So kung sa eagerness at sa prayer, dala ng prayer natin, so magaguide talaga tayo kung ano man ang gusto nating marating. Exactly. Talaga doon. Naniniwala talaga ako doon. We got to know the background po ng ating mga guests, mga lovely guests tonight. So, we go now to the present. Or not the present, but yung time na nandito na sila sa UAE. So, ayun, you've been here sa UAE 2013 and 2009. Yeah. So, let's get to know what were your first jobs, mga first company mo dito. Pagdating ko dito, ang job ko is yung sa sales, sa Sales. watch.
which is Ice Watch sa Dubai Mall. So actually, lang din ako 1 year doon, tapos nag-shift ako sa duty free. Doon ako nagtagal. Then, nag-pandemic. Yung income okay naman. Yun nga lang nung dumating talaga ng pandemic. Pero nung time na yun na nandito pa ako sa Dubai Mall, nagtatrabaho, 2.5 lang ang sahod ko noon. Pero syempre, may aim ako na pag-aralin yung sumunod sa akin. Tsaka yung pinsan ko. I've been blessed naman at nakapaghanap nga ng trabaho, di ba? Tapos before may na. Pero siyempre, kung tatanungin mo naman ang sahod, that was 1,500. That is my first salary in Dubai. So, nagtrabaho ako actually doon as a salesperson din, which is related ng work ko sa Philippines. So, since like may parang idea ako about computers, so I came from salesperson sa computer-related din stores na kilala din sa atin. So, doon ako, kumbaga, doon yung experience ko. Kaya, natanggap ako dito sa Dubai. Then, yun din yung naging trabaho ko dito. From the first, sa first company ko, 2 years. So, nagtapos ako ng contract doon. But, na-take ako doon with the same company, pero direct na. Alam mo naman yung wala naman talagang we work as contractual pa din. Oo. Yun yung naging natin kumbaga dito, wala tayo yung tulad ng sa ibang bansa. Alam mo na pwede kang magkaroon ng ng tawag doon, citizenship. So, by contract. Oo. Pero dito naman, sa which is same company lang all throughout my my entire journey dito sa 10 years anyway ako as salesperson. Yun yung problema nga lang doon pag meron kang malaking kinikita at wala kang palang money blueprint. So for your like even 10 years, 20 years ka dito, walang mapupuntahan. Ayun, we get to know your first yung first roots natin dito sa UAE na ano yung company niyo pinagkaduan, how did you start it here? Doon naman tayo sa usapan natin yung time na nagkakilala kayo and you started conceptualizing the business that you have right now. So what happened on that day? And then on that moment, or on that moment na parang nagkakilala kayo and then you started discussing siguro, or how did it happen? How did the business happen? How did it start? At first, anyway, as a friend. Kasi nga kami doon sa isang mall. Magkakasama din kami. Sa Dubai po kayo, Miss Dan? Sa Merdif po kami, way back in the Merdif. Kasi nung unang job ko dito is yung parang kung saan ka nila gusto ilagay. Okay, parang shift, nare-relocate ka. Kaya nag-build yung friendship namin noon. So, nung time na noon, kaya actually kung paano na-build din kami, kung paano na-start ang business is, napa-join kami sa isang community. So, yun yung Fridge Revolution. Oo, doon na kasi nakikita na yung kinikita ko, walang kumbaga walang direksyon. May isang kaibigan, hindi naman siya totaling kaibigan kasi medyo pa nga ako sa kanya. Parang naabutan lang ako ng flyers sa metro. Tapos sabi niya, attend ka nito na baka free ka, attend ka ng financial literacy. So, sabi ko, day off naman ako bukas. So, sabi ko, sige, join ako, mag-attend ako. So, umupo ako ng time na yun. So, parang nabuksan ang isip ko na may ganito palang community dito sa Dubai. So, parang na-build talaga yung ko na realidad bilang OFW. So, yun nga, na-realize ko na, sabi ko, hindi pala dapat na puro padala. So, yun. Tapos, sabi ko, i-invite kita ako doon sa natutunan ko. Sabi niya, inaayawan pa nga ako. Oo, kasi, sabi niya, busy ako. Madami pa akong gagawin. Ganyan. Ay, kung ano ka ba, ako nga, nag-attend, pero tingnan mo, basta matin ka na lang. Matin ka na lang. Sure, may matututunan ka. Then yun, nung nakapag-attend siya. Doon nabuksan yung isip ko. Oo, yung isip ko. Kasi doon sa community na yon is hindi lang siya
libreng negosyo kasi yung binibigay nila. Plus, tuturuan ka talaga i-manage yung pera mo. So, talagang ito... Nagkakaroon kami ng tinatawag na freedom wallet. Freedom wallet, yung gano'n. So, doon namin siya natutunan kasi wala kaming ka-idea kung paano namin i-manage kasi pag dumating ang sahod, automatic ibawas lang ang yung bahay mo dito. So, natutunan, meron pala siyang percentage na ganito lang, tapos Ganun na dito lahat sa mo Pinas. Basically, yung turning point ninyo is apart from attending the community. Yes. You want something na parang, hindi na lang na parang yung kinikita ninyo is for a normal na padala, but you want something to save and to earn extra. Ayun, that time na nakapag-start kami na, ay, hindi pala dapat ganito ang pinapadala. So, nag-start kami na bawasan yung pinapadala namin kasi dati nga naman na sa Pilipinas tayo is kayang i-manage ang 6,000, di ba? So, Kumbaga maliit man o malaki, malaki, alam mo, malaki. kulang pa din. Ganon. Ganun pa rin. Pero kailangan pala natin talaga may money management. Yes. And I think that is something na dapat matutunan nating kabayan. Oo. Yes, So, yun ang gusto exactly. namin din na i-encourage sa kapwa nating OFW na hindi dapat sila laging magpadala. Kapag yung natawag na, let's say, sabihin ng kamag-anak na kailangan ni ganito, pautang, pag-isipan nila. Kasi sila lang din ang kawawa. Kasi parang aasa-taasa na lang. Sabi ka nila, diba, do not always give them the fish, but teach them how to fish. Para sa karamihan ng OFW yung umuwi, walang ipon, wala ding pundar. So, which is reality. So, doon nga namin natutunan talaga sa community na to, na dahil sa kanila, na-develop kami na yung courage namin na palakasin ng loob kung paano i-manage ang earning sa income na yung active income mo na which is salary. So kaya laking pasasalamat namin na nakapag-join kami dito sa community na to. Kaya yung mga OFW na nanonood, sana maka-join din sila para matutunan din nila na i-manage yung pera nila kasi pasasaan ba't ay uuwi din tayo ng Pilipinas. Kasi dito sa Dubai, wala naman tayong citizenship. Diba? Saka hindi always bata tayo. Fresh. Saka hindi pa Alam mo bata. yun? Hindi pa bata. Diba? So ayun, I mean, that's very good to hear the turning point of bakit kayo nag-decide na mag-business. Now let's go to the business itself. So how did the concept or why did you decide to parang go into that kind of business, which is the business right now is a cafeteria, right? Actually, at first, nag-invest kami sa Philippines. Okay. Nag-invest kami muna sa Pilipinas, which is yung condo na paupahan namin. Which is yun yung unang investment. So basically sa investment, both of you na kayo ang nag-finance, no? Or Yes. kayo na yung parang combine yung savings, combine yung pera nyo to invest in that condo. Yes. First, we have invested house and lot. Sa una pala is house and lot. Kasi para yung unang in-invest ko din, house and lot, which is sa Cavite. Kaya meron na akong sariling house and lot. Then, Siya ako din, na meron rin din. siyang house and lot. Then we come out na, kasi through the learnings at influence ng community, so we come out to rental business. So, yun naman ay yun yung pinag-invest namin din doon sa Philippines. So that was how many condos at first? We have 2 condos, 1 house and lot, and 2 farms. Pero it started with how many condos? Or ano ba pinaka-first na pinundar? Saan nag-start yun? Yung sa condo or sa house and lot? Sa house and Sa lot. house and lot kami nag-umpisa kasi maliit yung sahod namin eh. Kasi kumbaga, tinuruan kami sa community kung paano namin. mag-invest, Kumbaga, hindi naman pilitan eh. Kumbaga, tinuruan kami na kung saan yung kaya mo. So, doon mo ilagay ang pera mo. Pero, there was a time na marirealize mo na hindi mo na uunahin ang bahay kasi hindi mo pa siya pala titirhan eh. Kagaya ngayon, hindi ko siya natitirhan. So, masisira lang. Pero, pwede rin naman siya maging passive income kasi pinaparentahan. So, nagiging ano pa rin. So,
Useful pa rin. Useful pa rin. siya. Hindi- Kumbaga, as investment pa rin talaga siya. Hindi pa rin siya Started liability. with one house. One house, tapos- then it come up na kumuha ng condo. Yun. Yun. So basically, lahat ng mga investment ninyo, yung ininvest niyo out from your savings, out from your own money, or nag-loan ba kayo, or nag-save lang talaga kayo? talagang pang yung kinikita as active income natin. As an So employee. na-manage kasi namin kung tinuruan na kami paano i-manage eh. Kasi before talagang Puro lang padala. padala, labas kain dito. Yan. So Yayan, regardless mag-bar ng tayo. mga presyo, hindi mo iniinda. Basta. So basta tawag nito kahit makapag ka na sa sa mga bar. So wala siyang wala siya talagang management. So, Wala siyang proper guidance. Proper kung guidance. paano i-manage yung pera. Not unlike na meron ka ng... Kaya nga pasalamat ako at nakilala ko si Lara at nagkaroon ng direksyon or kaya nakikita ko ang pinaghirapan ko dito. Oh. So ayun nga, going back, so we have from one house and lot until sa ilang condo na yung nanagdag. Meron Siya sa Iloilo, then yun ang So that's total ilang house and lot na ba? Ayun. What we have now at present, if you don't mind share. Sa house and lot, isa lang naman. Okay. So, condo. Yung sarili ha. Oo. Tapos yun, dalawang condo, then farm. Yun. Yes. Tapos sa'yo, Miss Lai. Ayun, ganun yung house and lot, then 3 condos na din, then a farm din. So that's So, really yun a lot. yung Sa kanya tatlong condo. Oh, yeah. Napapaupahan na sa Iloilo. napaupahan. Tapos yung isa pa tayo overnight. That's really an active income na ngayon. Active income na ngayon. So, yun din ang gusto naming ibahagi sa kapwa naming OFW na dapat habang kumikita tayo, Habang ilagay malakas natin pa. yung Oo. kita sa tamang Investment. So like, let's go on naman sa yung business dito sa UAE. Ayun, so yun, so kung Nag-grow talaga yun ng pandemic. So it grew nung time ng pandemic. Yes. Nag-start kasi kami pandemic. Sa pandemic. Pandemic time. Oo. Doon Kasi, talaga. I mean, reality, nung pandemic, ang daming business na nawala. Nawala. Oo. But in your case, Talagang doon kayo Doon kami nag-start. nag-start. So that was 2019, 2020. Mga 2020. Kumbaga, ano na siya, Mm. nung time na yon is, parang half salary pa rin eh. Oo. Pero hindi na yung super ang sahod ko, nasa 5K na, parang gano'n. Tapos, may mga commission pa kasi kami, kaya pumapalo din kami ng 10, gano'n. Which is doon na yun sa duty free. Pero yung time naman na kumaga rumarakit-rakit din kami. Yung naglilinis ng bahay, sa Jumeirah. Apart sa passive income ninyo, sige pandemic, you were really doing something pa. Ano ba yung pagkakataan? Oo, meron talaga. Kasi Kaya meron kailangan kaming kasamahan sa Pero on that bahay. time, may mga condo tsaka ano na kayo? Yes. Talagang inano meron na namin, kami. yung isang actually na condo namin, kinuha namin pandemic time. Oh, pandemic time. Kung iba ay give up ang property nila at hindi naghanap ng way para ilaban, kami naman ay nag-invest Todo pa. ano. Oo, Figure kaming numbers na dapat, kumbaga kinalculate lang namin yung monthly payment namin. Kinalculate namin siya for every day kung dapat magkano siya lalabas. So, tinotal namin siya na dapat, alimbawa na Sa isang- 60 dirham per day. per day meron dapat. ka dito. Oo, para So, kung ma-cope up yung para ma-cover yung siya, mga diba? expenses. So, since hindi naman isa lang din ang hulugan namin, so talagang kailangan namin mag-double job. So, meron ako noon inopen na online shop. How was the business started? Yung sa cafeteria ninyo or tao dito? Yung muna ay nagano kami kasi sa flat. So nag-invest kami sa flat. Nag-invest So kami sa nagkaroon flat. kami ng rental business din dito sa Dubai. Okay, so apart sa Philippines. Aside Dito, from Philippines, rental so may business din rental dito. business Rental din kami. business na yung minamanage namin ngayon is 9 units. So, doon nag-start. Akala ko yung 9 units. Sa Pilipinas pa yun. So that's No, here in that's UAE. here in Dito yun sa UAE. Dubai. Oo. Bukod yun sa Pilipinas. So that's really a very big... I mean, Kaya nga, wow, that's Oo. very So, yun yun. So,
sabi namin, dapat meron tayong ibang ibang of income. source of income, hindi lang ito. So, naghanap kami ng location kung saan ang pwede. Tapos yun, may na-offer sa amin na binibenta nga daw ng lokal. Tapos yun, binili namin. Pero I mean, like to know, bakit napunta kayo dun sa ganung business? Pagpaparenta ng units? Because you thought Kumbaga, actually, yung big influence talaga namin is community Itong na community nag-join na na to eh. naman. Kasi sabi nga nila, kung gusto Dito mong talaga kami natuto. nakikita namin kasi yung mga leaders namin na successful. Yes, Kumbaga, ganun kung siya. gusto mo mag-run ng business, doon ka doon sa business Business na people. yan. Oo, Correct. people. Hindi mas like, mahirap. How about the cafeteria? Saan doon man tayo sa cafeteria? Ayun, How did it yan, start? nakapag-start kami ng cafeteria. Oo, actually, yung yung When did it started? Kailan pa kasi nag-start? Last year. Last year, Oo. 2020. Oo. 1 year na. Yes, 1 year na. 1 year na. Oo. Kasi ito, meron nga kami, kasi as nagpapaupa nga kami, so meron kaming tenant na nag-suggest sa amin kasi yung location ng cafeteria is doon sa location na tinatrabahuhan niya. Na okay doon. Na okay Feeling na doon. namin. Sabi niya may not unoperated na cafeteria. Kung gusto Sabi namin niya, check tingnan, nyo. check Kasi namin. naghahanap naman kayo talaga ng another business Investment. pa. Yes. Oo, investment. May background ba kayo ng pagpapatakbo ng isang cafeteria or wala? Actually, wala. Wala po kaming That was a bold move. Pero, Natuto na rin ako sa ibang arkitera ko. Kaya nga. So, marunong din ako magtimpla ng kape. Yun. So, nagba-bartender din ako. Wow. Kumbaga talagang Kaya pala yun. It's not hard for you to... Yes, multitask. Kasi, Kasi alam mo, sa totoo lang, pag dito ka sa abroad, hindi ka pwedeng mag-focus sa isang trabaho. You have to be flexible. Yun. Diskarte kailangan. Diskarte. Dapat pag nasa abroad ka, walang arte-arte. Kasi naranasan ko, yung maglinis talaga ng isang flat na ganito. Ano nga yung natin? Bawal tabarin. Ang may motto kami, bawal tamarin, maraming bayarin. Kaya we keep on going. Kaya So, fight lang. Fight Go, lang, go, go. lap. Paano ba natin ito sisimulan? Sinasabi ko sa kanya, God will provide. God will provide. Ito lang lagi ko Kaya, sa kanya. God always provide. Then, some, Amen. Amen. Then, some, parang yung people around you, si God magsisend sa'yo. Kaya, naniniwala talaga ako, pag faithful ka kay Lord, yung, kung anong hingin mo sa Kanya, ibibigay niya. Very smooth. In its perfect time. Actually, In a nag-start perfect time. talaga kami dito. It starts from the scratch talaga. We need to share that. Parang kasi, ibang kabahay natin, how would we start? Wala akong may pera. Yung sahod namin, gano'n-gano'n. Hindi, ganun. Baka akalain nila, ngayon nag-inom sa inyo na na sobrang laki. O sige, kayo na bahala dyan. Walang ganon. So, well, talagang, we have a friend of mine na, kasi although may pera naman kami, parang syempre, kumbaga, andyan na yung business eh. Oo, andyan na Kumbaga, siya. andyan So na yung basically, meron na kayo. It's siguro yung friend mo, is So, nag-accumulate. additional lang yun. Oo, so nag-accumulate. Pag-support sa business. Not yung tipong doon nagsimula yung business. Hindi naman ganun. So yung income talaga, yung pera nyo is from your savings. Yes. Then para to support to make it more bigger. Yes. Siyempre may nila ng support. Which it's is normal. support ng other Oo, kasi- friends. Thanks God naman kasi nagtiwala sa amin. Ayos. Si friend ko na si Ezra, shout out. Shout out. Thank you. Yun. Sila na naman yung... Ano lang, I'm just interested, balik lang tayo sa cafeteria. So yun na nga, sa cafeteria niyo, and you were also confident to start that up kasi may experience ka sa bartending, pagtimpla ng kape. So, what do you sell sa cafeteria ninyo? Actually, sa cafeteria namin, meron kaming samosa. So It's basically, all. hindi nyo target yung kabayan. Wala, It's for- hindi. Kasi ang area ng location namin is international. So, Which is located in? Near, sa Creek Park. Mhm. Doon, di Sa ba doon Doon Mario? Mm. Ano din siya ng children's Sa mismong loob? Sa mismong loob. Okay. I mean, plug, what's the name of the cafeteria? Ice Cream Cafe. Cafe, yeah. Ayun. Visit po kayo. Oo, Lagi next. pwede kayo magtambay doon. Kasi ang Next time area you is visit. yung niya, Yung location niya, ano yung siya, napakaganda. nakatapat siya sa dagat. So basically, again, we have the units, we have the
cafeteria also, which is running for 1 year. Congratulations. Yes. What were the challenges Oh, challenges. kapag running ng business? So, at first, medyo nahirapan Oo, kasi parang first timer kami into business eh. Mm-mm. So, pero sinabi namin, matutunan din natin to. Oo, Ang lagi lang din kumbaga, namin continuous sabi. learning Oo. lang. Kung may pagkakamali, ito mali pala, so hindi na natin gagawin sa susunod. Yun. Yun nga siya, kumbaga siya yung, sa una, siya talagang nakatutok doon. Kasi meron pa akong active, din doon eh. Nagtatrabaho pa siya that time. Oo, work pa sa that time. Sa ngayon ba, I mean, are you working full-time pa rin or are you doing business? Business na lang po. So, Kaya nga, na-terminate na namin yung ako. na-terminate namin mga boss namin. Ngayon na-terminate. Oo, kumbaga meron kami ni hard So that was na-recover. when? I mean, what year did it start? Na parang, okay, it's time for me to leave the employment world, but then... Ako last year lang. Ako this year lang. Siya this year. Okay. Nung pagbalik namin galing bakasyon ng Maldives. Ay! Oh! Yes! Okay, may time frame na sabi ko sa sarili ko na sa edad kong ganito, at the age of 30s, gusto ko boss na ako. Ay! Yun. Kaya mindset. Pinanindigan ko yun. Actually, hindi ka rin naman talaga napapagod kung yung ginagawa mo ay may passion ka. Oh. So ayun, I mean like it's really relieving. I mean parang I'm sure di lang ako ma-inspire sa story niyo. I'm actually inspired ako ngayon with what the two of you have become or in the lessons that you are sharing. So, of course, we would like to know ano po yung mga nabago? What are the changes when you actually had ventured to your business? Yung changes from being a salaried employee before from now na parang Ang laki ng difference syempre. family, sa Kasi- friends, of how Yeah. First is finances din. No, sa finance, no. Ang una, wala na kaming alarm clock. Para tumakbo. Kailangan ko hindi ako malili. Oo, kasi yun talaga struggle pag siguro gano'n naman, ang alarm clock na lang namin is yung time para mamili. Yun na lang siguro. Pero hindi na sa kagaya ng dati na kailangan ko magmadali kasi ang layo pa ng ko, jujutihan, parang gano'n. Tapos pag gusto ng boss ko kung saan ako itapon, doon ako, wala akong choice. So parang wala. Doon ka na lang kasi empleyado ka nga, di ba? So, ngayon na ikaw na yung nagmamanage ng sarili mong business, hawak mo yung oras mo. Yun ang maganda. Tapos, nagagawa mo yung lahat as in na kung May freedom ka. Ano yun, may freedom ka na kung saan mo man gustong pumunta, mag-travel. Mag-travel ka, hindi mo na kailangan mag-ano ng vacation leave. Nakakapag- Ano ka ng approval. Yun ang difference. Kasi nga, although kahit empleyado ka naman, makapag-travel, pero iba, Limited. Una pa kayo na makasama sa trabaho. Ay, Mag-uunahan pa kayo ng leave. Oo, yes. Hindi pa sure kung ma-approve. Di ba? So, ang laki ng difference nung naging na kami entrepreneur, na hawak na namin yung oras. Tsaka, din, yung mas malawak ang ginagalawan namin. Na ma-manage like, time management ang ginagawa talaga namin. Kagaya ngayon, pagkakatapusan, sobrang busy talaga. Pero afterwards ng 1 week na yan, ang pagkakabusy na yan, hindi na. Relaxing naman. May pa rin naman kami, may time pa rin naman kami sa buhay na mag-unwind, yan. enjoy. Kaya nga, Mag-enjoy. nag-enjoy. So, hindi naman kami puro trabaho lang. Siyempre, ang finances din, so yung namin, struggle din namin yung pangpadala. Dati, sabihin ng ng nanay mo, ito, padala mo kasi ganito, ganyan. Tapos sabihin mo sa nanay, sahod na lang kasi katapusan pa sahod dito. So ngayon, Not unlike ngayon, anytime, kung gusto ang nila, kailangan nila, kung kailangan lang. Makapagpadala anytime. Yun yung naging big difference din. Kasi meron na tayong money, blueprint may freedom. Just would like to add this sa ating conversation kasi very trending to na topic sa TikTok or sa social media. Na, I mean, a lot of us are still here when other people, ang daming kabayan ngayon na nagmamigrate sa Canada, sa Australia, sa isang bansa pa na nagbibigay ng citizenship. Why are we still here? Why are we still here? Why na pinili namin dito? Kasi nakikitaan namin dito
ang business ay andito. Kasi more on entrepreneur na kami. So yung Dubai, parang nakikita namin ang business ay andito. Bakit pa tayo pupunta ng Kumbaga nakapag-umpisa Oo. na kami eh. Magbibuild na lang tayo doon sa bansa natin. Pupunta man kami siguro dun sa bansa na yun, mamamasyal. Mamasyal. Yes, Oo. absolutely. Magbibuild na lang tayo ng Build natin your doon wealth. sa, sa Philippines. Ah. So basically, you're saying na you're still staying here because you see that business Yes, will grow. nandi dito. And money is the Na pwede din nating i-invest sa sarili nating bansa. Oo. Kasi doon na rin wala din namang ibang magandang tawag nito, yung there's no, yung sabi niya? Place like home. Oo, totoo. Ayun, Pilipinas, miss ka na namin. Totoo yun. We'll be asking you about the advices yung So, sa lahat natin OFW with all the things that we've discussed right now. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? What advices you would like to give them? Encouragement at ng siguro mga payo coming from the experience, coming from the story that you have shared. Siguro ang mga-advise ko sa mga kapwa OFW natin is yung kung may plan kayo sa sarili nyo na katulad namin na nag-umpisa sa wala, might as well na i-go for it. Lakasan nyo lang yung loob nyo, sabayan ng prayers para mangyari yung gusto nyo mangyari. At saka huwag kayong panghinaan ng loob. Ituloy nyo lang kung ma-failed man kayo, okay lang. Matututunan mo yon dahil na-failed ka nga. Kasi nga, sa buhay, walang perfect, 'di ba? So, kung ma-fail ka man, alimbawa, may plano ka na A, na-failed ka. May letter B pa, 'di ba? May plan A, may plan B. May C. May C. Ganun yun. Kumbaga tuloy-tuloy lang ang buhay. So, go for it lang. Yun lang ang ma-advise ko. At saka, wag tayo gastos ng gastos. Kumbaga, i-disiplinahin natin yung sarili natin na i-manage yung income. Kasi hindi naman habang buhay, malakas tayo. Especially nung pandemic. 'Di ba? Siguro naman natuto tayo doon na talagang very lesson yun sa atin. Yun ang magiging advice ko sa lahat. Advice ko sa kapwa ko FW, conquer your fear. Go out from your comfort zone. Kung gusto mo talagang, alam mo yun, may mangyari pang mas maganda sa buhay mo. Yun nga, matuto tayong mag-save, magdisiplina. Kailangan meron tayong money management. Kasi hindi pwedeng wala. Kasi kasi natutunan ko na yan sa previous experience ko sa all pang ilang years yun, 7 years na walang napundar. So hanggang malakas pa tayo, may kakayahan pa tayong magtrabaho, kumita, magdiskarte sa buhay, gawin na natin. So yes, thank you so much Miss Lara and Miss Lay Okay. for You're gracing welcome this po. interview. I mean, such a beautiful story, full of wisdom, full of inspiration, and full of genuine sharing coming from both of you. For sure, it's gonna be parang an eye-opener sa lahat ng ating mga kabayan to really get that inspiration sa story yung dalawa. Kasi this is not a typical story of your parang tipong parang sad story na parang nangarap ka tapos mag-fail ka. But it's a story of really pushing for the limits na kakayanin ko to and makakamit ko to. And that is somehow very inspirational, not just for me, but for all of us kabayan. We're really thankful din na na-invite kami dito sa Kabayan Tayo kasi at least kung sino man makakapanood na kapwa OFW, kumbaga maging inspiration din sana kami sa inyo na kung ano yung goals nyo, mga dreams nyo, ang biggest why nyo, gawin nyo sa buhay nyo. Huwag nyong kalimutan yun nung bago kayo umalis sa Pilipinas para matupad nyo. Nice. Yan lang. Salamat din, Kabayan Tayo, sa pag-invite sa amin dito. Anyway, nag-share kami is not to brag Yes. everyone. Not to brag, but to inspire. But to inspire. Na as typical OFW, na marami pala tayong magawa. Thank you. so much. At dahil dyan, may flower.
If you enjoyed this episode, please give us a thumbs up and don't forget to hit the notification bell to stay updated to more OFW success stories. Let's keep chasing our dreams and always remember what we think we become. See you next time!